hintay sa mga magtatanong, may naka-raise hand dito si Nanay G at si Brad Norse. Sa mga gustong magtanong audio, pwede kayong magtanong sa ating number. Okay, sabi naman dito na hello brother Jando, ask lang ko kay Father Darwin na kining PG expose sa mga kalag sa tao napalas kalibutan. PG? Anong PG? Parental parental guidance? Ha? Okay, umaya na. So, thanks Father Darwin, makabalik sa Father Darwin dito sa natin. Yan, so watch out sa lahat ng mga nanonood dito sa ating programa. Pwede kayong tumawag sa ating number. Pwede kayong pumasok sa Zoom. Pwede kayong tumawag doon sa ating WhatsApp. Available. Okay. Yan na. So atin mo nang buksan si Nanay G. Okay, Nanay G, good evening. Good evening po, Brother Jando. Good evening po, Father. Good evening po. Good evening. Tanong ko po, Nasa Father. yung camera mo? Paano po ba? No, parang ang dilim ng ano mo. Paano po ba? Paano po ba mag-open? Sorry po. Ito po. Bakit tayo? Ayun. Okay. Saan ka galing, Nanay G? Dito lang po, Father, sa Bulacan. Sa Bulacan. Sige, kapatid, ano yung mga katanungan mo ngayon? Tanong ko po, Father. Halimbawa po, pwede na po ba ako, Father, mag-deliverance? Pag halimbawa, na gawa ko na po ang 7 days pronouncement, na-practice ko na po ang prayers, nakapagkumpisal. Ngunit spiritual communion lang po, Father, dahil hindi pa po kami kasal sa simbahan, pero may plano na po magpabas pagdating ng mister ko. Saan ang Pwede mister na po. mo ngayon? Saan yung mister mo ngayon? Nasa ibang bansa po. Ilang taon na kayo nagsama? Yun nga po, Father, yun nga po ang hinihingi ko po ng na pinatagal ko pa po bago po kami nagdesisyon na magpabasbas dahil po sa programa niyo po, lalo po ako nabuksan po ang aking kaisipan na kailangan po talaga. Pero ilang taon na kayo nagsama, sister? Nanay G? 26 years na po kaming civil. Opo, Father. Kaya po, so, kailan siya uuwi? Kailan siya uuwi? Baka po by December po, Father. So, kung gusto mo na mag-deliverance na, ito, pakiusapan mo yung asawa mo na, pwede ba friend mo na tayo ngayon? And then, pwede ka na mag-deliverance. For the meantime na hindi pa kayo kasal. So, yung isipan ninyo, i-condition ninyo na pinaka-best friend mo. Gusto mo gusto mo mag-deliverance, di ba? Okay po, Father. Then, Kung halimbawa until such time, kailangan yung isipan natin, i-purify natin. Dahil hindi pa tayo kasal sa simbahan, pwede ang turing natin sa isa't isa ay tunay na kaibigan, tunay na kapatid, until such time. Kung gusto mo kung gusto mo na ma-purify yung kaluluwa mo, ma-purify din yung kaluluwa ng asawa mo. And then, pwede ka na. Pwede na, kapag-uusap muna kayo. And then, naka-receive ka naman ng sacrament. And then, minsan, yung mga nag-live-in, yun po yung tanong ko sa kanila na, willing ba kayo na until the day na maikasal kayo? Na ito yung mindset ninyo.
na tunay mo siya na kaibigan. Tunay mo siya na kapatid. Until such time makasal. Kanina kahapon po may lumapit sa atin at malapit na sila ikasal, no? Next month na. July 18 siguro yun sila kasal na. Kung gusto niyo maka-receive ng katawan ni Kristo, ituturing ninyo yung sarili ninyo. Huwag muna kayong magsama. Ituring niyo yung sarili ninyo na kapatid. Or tunay, matalik na kaibigan para pwede nyo ma-deliverance yung kwarto ninyo, ma-deliverance yung bahay ninyo at yung mahal ninyo sa buhay. Kapatid? Opo, Father. At saka isang tanong ko po, Father. Bali, nung year 2000 po, Father, yung kapatid ko po na-possess po ng pitong bad spirit po. Kasi ang tatlo po doon, kilala niya po. Bali, may pangalan po siyang binanggit. Yung parang imaginary friend niya po nung bata pa siya sa probinsya. Pero dito po siya na-possess, Father, sa Manila kasi parang nagkagusto po sa kanya yung isang engkanto. Mm-mm. Tapos may nanligaw po sa kanya na na kapitbahay namin. Kaya na-possess po siya dahil doon po sa nagkagusto na engkanto sa kanya. Tapos, Mm-mm. ang ganito nangyari, Father, mga 5 araw po kami ano po doon. Kaya lang nung unang araw, sa albularyo po kami pumunta noon. Mm-mm. Tapos, hindi pa siya hindi po talaga umaalis. Tapos, advice po nga magsimba kami. Kahit nasa loob po kami, Father, ng simbahan, ang Mm-mm. ang bad spirit, pinuposes pa rin po siya. Sa loob kami Mm-mm. ng simbahan, nagsisimba. Tapos, hanggang sa pagpunsagra na po ng ostya, doon na po lumabas sa katawan niya kasi alam namin na wala na kasi mahina na po siya. Tapos pagdating sa bahay po, ayun na po na pitong kaluluwa nga po ang pitong masamang espiritu ang napoposte sa katawan niya. Tapos mayroong isang gustong manakit hanggang sa ang nandiligaw sa kanya, Father, ay tinutulungan nga daw na siya ang pumasok para hindi po makapanakit yung isang demonyo po. Demonyo po daw po talaga ang pumuposes sa kanyang isa. Tapos kinabukasan, Father, nakiusap ng kapatid ko na kung pwede daw kausapin kami isa sa amin ng 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 ano na po yun na nagposes sa kanya, na nanliligaw sa kanya. Mm-mm. Tapos nag-away pa po yung dalawang auntie ko dahil hindi po mapayag. Tapos hanggang sa napagdesisyonan namin dahil ako ang nakakatanda niyang kapatid, nagdesisyon kami noon na sige, kausapin namin. Kinabukasan doon, Father, kinausap na namin na nandiyan na daw siya. Humiga po yung kapatid ko. Tapos nung paghiga ng kapatid ko, nagsalita na po siya na yun, na nagpakilala po siya na siya po si Mikael. Mikael po ang pangalan Mm-mm. niya. Ang sabi niya po ay, So, kinausap nyo yung demonyo? Opo, Father, ganito po ang nangyari na pagkausap namin na nakiusap siya sa amin, na nagpapasalamat siya na pinaunlakan po namin ang kanyang parang imbitasyon na ano. Tapos ang sabi niya na mahalin daw namin yung kapatid ko, si Grace, dahil mahal na mahal niya daw. Tapos pinapaubaya niya na daw po, Father, sa nanliligaw sa kanya. Parang gano'n na. Tapos na ano nga po siya, Father, yung hirap na hirap siya magsalita at ang mata niya ay parang parang naiiyak na siya. Tapos hanggang sa nakiusap siya na kung pwede na magsimba nga daw palagi ang kapatid ko para hindi na daw niya po daw gagambalain. At siya na daw po ang bahala sa kasama niya dahil siya daw pong hari sa kanila. At nagpaalam po siya at simula noon, Father, hindi na nga po siya ginambala. Pero ang last na pag ano sa kanya, yung kinasal na po sila sa simbahan, doon po ang last na pag-distract sa kanya na halos hindi na parang halos lalabas na po siya sa simbahan dahil init na init po siya sa pakiramdam niya. Yun po ang last, Father. Kaya ang tanong ko, Father, dahil kinausap po namin yun, ano po
ano kaya po yung ano po? Unang-una mga kapatid, dahil hindi nyo pa alam, bawal po Opo. makidialog sa demonyo dahil demonyo po yun. He is Opo. the father of all lies. He is the master of deception. Ang talata yan, Brother Jando? Ang demonyo ay master of deception. Ah, Nakakalimutan ko eh. mag-ingat po kayo, kapatid ha. At sa mga nakikinig ngayon, mas mabuti na itanong mo yan. Dahil totoo na yung mga exorcist ay hindi po makig-dialogue sa demonyo, Yung bagkuman sabi ni yun. Brother Darwin, 1:44 ba yun? Yung siya Di ang ama ng kasinungalingan? basahin natin, Brother Jando. Hindi ko lang sigurado, pero yun Sa ang, naalala Revelation ko eh. 12:9, Brother Jando, palihog. Revelation 12:9, ang sabi dito sa itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. The Tinapon. deceiver of the whole world, no? So, dito mga kapatid ha, dahil hindi nila alam dahil magsasalita yung mga open demons. Kapag ang pumasok kapatid na demonyo sa katawan ng isang kapatid natin ay open demons, nagsasalita yan. Kahit hindi tinanong. At yan po yung experience natin. So, mag-ingat po kayo ha. At ah, katulad ng kanina po na nireveal ng demonyo na 15 years na siya sa katawan niya dahil sa paglapit nila sa albularyo, pinangalanan pa. So na-confirm natin na totoo, hindi man naman ako nagtatanong sa kanya. Nagsasalita lang siya during exorcism at na-confirm sa buong pamilya na hindi po gawa-gawa ng sinabi niya, totoo na ang Darwin niya ay yung paglapit nila sa albularyo. So dito kapatid, no, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Revelation chapter 12 verse 19. So dito mga kapatid, makikita natin na bawal talaga makinig sa kanila. Bawal talaga makipag-usap sa kanila dahil he is the father of he is a deceiver. Basahin natin, Brother Jando, ang Revelation chapter 20, verse 8. Brother Jando. 20 verse 8, ito ang sabi, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa apat na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang mukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. So, kita nyo, lalabas siya at dadayain ang mga bansa. So, he is a deceiver. So, sa tanong sa ating kapatid na anong gawin nila, no? So, mas mabuti na yung pagkasal, no? Very effective yun. Kahit ah, pinigilan siya. Yung sacrament of matrimony, mga kapatid, ay patunay yon, higit pa yun sa exorcism, kapatid. Alam nyo, may experience ako katulad ng naranasan ninyo. Meron siyang kasintahan na hindi makikita, mga kapatid. At for 32 years, ito yung pasyente natin, for 32 years, sama-sama niya itong imaginary boyfriend niya. At mga engkanto pala. At nung lumapit na sila sa exorcism, kahit nag-exercise kami hindi pa lumayas. At meron din siyang tunay na kasintahan sa realidad, mga kapatid. At itong kasintahan niya ay sama-sama niya lagi at matagal na po silang nagsasama din. At ito yung problema nila dahil meron din siyang meron din siyang uh, uh, nobyo na hindi makikita. No? Nung lumapit sila sa exorcism, ina-advise ko sila kung totoo na nagmamahalan kayong dalawa, dapat i-consecrate ninyo yung relasyon ninyo sa Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng simbahan.
Alam niyo kapatid, sumigaw yung mga demonyo sa katawan niya. Darwin, wag mo silang ipakasal, Darwin, dahil yun na po yung huling ah, araw namin kapag ikasal mo sila, Darwin. Wala na kaming influensya sa buhay niya. Matagal na kami, Darwin. At alam mo, Darwin, yung mga hindi kasal ay amin. Yun ang sinabi ng demonyo. At pinaprocess natin sila, binibigyan ng proper counseling, guidance, no? Dahil sila talaga yung mag-decide. Hanggang itong dalawang ito, nagdesisyon na magpakasal, no? Dahil wala namang duda na grabe yung pagmamahalan nila eh, no? So nag-decide sila at sabi ng babae, Father, no, a-attend ka ba sa kasal namin? Na bukas na yung kasal namin. Pero nasa isip ko na pupunta talaga sa kasal. Pero hindi ko sinabi sa babae na pupunta ako. No? Sinisin ko lang yung message niya. No? Sa araw ng kasal niya, 8:00 yung kasal niya. Dumating ako sa kumbento sa 7:30. Alam nyo, hindi ako nag-inform sa kanya. At nandun na sila sa main entrance sa simbahan para papaso na. Mag-procession na mga kapatid. Alam niyo anong nangyari? Grabe. Sumigaw, close yung simbahan ha. Hindi niya ako makikita dahil doon ako sa sa kumbento. Pagrating namin sumigaw, nandito na si Darwin. At yung pari na kakasal sa kanila, natakot. At sabi niya, Father Darwin, ikaw na bahala dyan. So Father, mag-ano lang ako, mag-concelebrate lang ako sa iyo. Tutulungan naman kita. Nandito naman ako. Father, no? Ibubura ko na lang yung pangalan ko, no? Ikaw na yung magkasal sa kanila. At nung ninapitan ko yung possess, no, na ikakasal natin, sabi ko, kaya mo yan. At sinabihan ko siya na yung katawan na yan ay ikaw yung may-ari, hindi sila. So, ina-encourage ko siya na lumakad ka hanggang makarating ka sa dulo para magsimulan na tayo. So, yung procession mga kapatid, grabe ka aligre kaya ano, itutulak siya. No? Wala namang tumulak sa kanya. No? Itutulak siya bigla. Wala namang tumutulak sa kanya. No? At hindi lang yan, no? Hihilahin pa siya, no? Muntik na siyang maumod, muntik na siyang madapa, pero grabe yung yung pagsisikap ng babaeng ito. Nung pagkarating niya sa altar, kapatid, pagkarating niya sa altar, lahat ng bigat ng katawan niya, lahat ng mga oppression, mga spiritual harassment, completely nawala, kapatid. Lahat ng sakit niya completely healed. At for how many years po kapatid na nag-apply sila ng trabaho abroad, hindi mag-granted. Pero after that kapatid, silang dalawa ay maganda na yung trabaho sa labas. No? After that, grabe yung blessing, spiritual blessing, and material blessing nangyari sa kanya. So dito kapatid, yung sacrament of matrimony is greater than exorcism kapatid. Dahil sacramentals lang po ito. At yung sacrament of matrimony kapatid ay patunay na makapangyarihan talaga ang sacrament than the sacramentals natin. Yung exorcism, sacramentals lang yun. So, ang nangyari sa inyo, yun po yung pagkakamali ninyo. At sana po, sa nakikinig ngayon, huwag niyong kausapin yung mga demonyo na nasa loob ng katawan because he is a master of deception. Revelation chapter 12 verse 9 at Revelation chapter 20 verse 8.
At dito din sa 2 Corinthians, Brother Jando, babasahin natin. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Basahin natin, Brother Jando. 11:14 ng ikalawang Korinto, ang sabi ganito, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kita mo, kapatid? So, bawal na bawal po makigdiskusyon sa demonyo. Bawal na bawal po na makig-dialogue sa demonyo. Pero Father, bakit nagtatanong ka? Hindi po yan tanong. Imperative question to uh, to know his identity and to know his entry points. Ito lang yung tatanungin ng exorcist, mga kapatid, dahil meron silang itong prinsipyo. Babasahin ko sa inyo. Ito yung gawin ng exorcist kapag imperative command po ito. Hmm. Ang ganda nito dahil may Latin, may English, no? Ito po yung ano, the location of curse object used for the possession. Revila lucum objecte. Execrate cum est causa huius possessiones. Ito po. Ito po yung command ng mga exorcist. I-share ko po sa inyo, ha. Ito po. Latin po ito, ha. Ito po yung Latin. Ito po yung Latin. Principio tibi quecumque es spiritus immonde et omnibus sutias tues honc Dei famulum. Kung lalaki, famulum. Kung babae yung possess, hac Dei famulam obsedentibus ut per mysteria incarnationes passiones resurrectiones et ascensiones Domini nostre Iesu Christe per missionem Spiritus Sancte et per adventum eius dem Domini nostre at judicium dicas mihi nomen tuum. Ito na po yung imperative command. Dicas mihi nomen tuum Dei et horam exitus tui cum alique signo. Ano po ba yun? Ito po yung translation, mga kapatid. I command you unclean spirit. Ito yung translation, mga kapatid. Whoever you are, along with all your minions, now attacking the servant of God, by the mysteries of incarnation. Ito yung command. Passion, resurrection, and ascension of our Lord Jesus Christ. By the descent of the Holy Spirit, by the coming of a Lord for judgment, that you tell me by some sign of your name. Tell me your name. Ito po. Your number. Ilan kayo? The reason why you have invaded this body. Is it by curse, witchcraft, sorcery, or pact? Why you remain? And the location of the cursed object that is the cause of this possession. And the day and hour of your departure. I command you, moreover, to obey me to that letter. I, who am a minister of God, despite my unworthiness, nor shall you be emboldened to harm in any way this creature of God, or by standards, or any other, or any of their possessions. So dito, kapatid, ito po ay hindi to dialogue with the demon. It is imperative command. Yun po yung kaibahan. Tell me your name. Tell me how many are you. Tell me the location of the cursed object. Dahil kung malukit natin yung cursed object, yun po, madali yung liberation. And tell me your reason why you remain. Yan po yung isa sa mga, and the day of your departure. Kailan ka aalis? So, meron tayong ritual dito. Tinatawag po ito prinsipyo. So, ito po ay makatulong po sa exorcist para malocate.
When the possessing or oppressing spirit has been obtained through the principio and by some verifiable sign during the exorcism prayers, the name is to be used to expel it. Example kanina, sabi ng demonyo, ako po yung nasa likod ng albularyo na nilapitan ninyo. Sabi ng demonyo. At siya po ay dito sa akin nagsasamba. Mm. Na I commanded him, tell me your name, the spirit behind this albularyo. No, 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 no. I will not tell you, Darwin. I will not tell you, Darwin. In the name of Jesus of Nazareth, I command you to tell me your name. So, sinabi na yung pangalan niya. Sabi niya kanina, I am Chrisville. Chrisville ang tawag ng demonyo. So, nung nag-reveal na yung demonyo sa pangalan niya, kung mag-reveal na yung demonyo sa pangalan niya, no? So, yun na po. No? I command you, unclean spirit, the spirit of Chrisville. Adyan, sumisigaw na siya. What? Ganun. No. Oh. I command you, unclean spirit, spirit of Chrisville, along with all your minions, now attacking the servant of God by the mysteries of the incarnation, passion. Ang sakit niyan. Itong prayer nito, ang sakit na sakit. So, yan po ang kaibahan natin, Nanay G, sa exorcist at sa mga hindi nila alam. Dahil yung mga albularyo, makikipag-dialogue, no? Kailan ka, sasabihin, oh, ano ba yung gusto mo? Oh, dahil gagawin namin yung gusto mo. And then, nakikinig ka sa Master of Deception. Hindi pwede yun. Di ba? So, kailangan i-command mo. At yung exorcist ay may kapangyarihan dyan dahil sa special appointment from the bishop himself. No? So lahat ng mga exorcist, meron niyang spiritual appointment kaaling sa ating mahal na obispo, kapatid. Nanay G, Salamat po, Father. Salamat po sa pagsagot. At maraming salamat din po sa inyong programa na marami pong nabuksan ng mga kaisipan ng mga tao. salamat din, kapatid. At nagpagawa din po ako, Father, ng yung sa page Ano niyo yan? po, yung sa Opo. I-share niyo yan sa mga mahal nating Opo. kapatid para marami tayong matulungan. At yan po yung intention natin. Bakit meron tayong programa from time to dito sa programa natin. Nanay G, from Laguna, no? From Maraming salamat Laguna. po ulit, Father. Bulacan, from Bulacan, no? Opo, Father. San Jose del Monte po. No, God bless po. Thank Bro you po, Jando, Father. Thank you po. Okay, yan. Bro Jando, may nagano kanina pa rito. Pinapasok mo na ba si Janel Bal? Parang ibang Hindi ko relihiyon alam to kung pumasok pa si Janel Bal. o nagpapalayas din daw yata ng demonyo. Sabi niya, punta ka sa amin. Sabi niya nung Ayan mo so, yan. Okay, ano ba okay. yung So, Janel Bal? Yung ba yung nag-aano? Yung ba yung isa sa mga albularyo? Hindi. Asukin mo, Brother Jando. Kaya nga, parang albularyo itong kanina pa kontra ng kontra. Okay. Pero sabi niya papasok daw siya, bro eh. Wala. Papasukin niyo ako, Di, magtatanong akong live cam, sabi niya rito. Sige. Papasukin mo, Brother Jando. actually, lagi Para lang niya tinatanong para Darwin na pwede ba siya magtanong audio lang. Pero di Okay mo lang, naman talaga okay lang. pumasok yan. Sige pa. Kahit audio. Baka nahiya. Oh. So meron tayo dito sa sa ating GC, isang Bro, Seventh-day Adventist. Jando, Hello, padre. papasukin mo yun. Kahit audio lang. Yun na nga wala naman dito eh. Pero Wala meron naman gustong dito. magtanong dito, ito ay isang Seventh-day Adventist member. Tawagan Sige, bro. ko si Mervin Suiso. Baka Papasukin ko. baboy na naman yan. Ayan. Tanong natin to. Baboy at ipapahulay. Anong tatanong niya dito, no? Wait, usap ko yung linya. Nakapasok na daw tong si Janel Bal, bro.
Ano pangalan niya sa ano sa Zoom? Nakapasok na daw siya. Bro Jando, Janel Bal, yung parang ano to, albularyo yata to. Sige bro, papasukin mo bro. Lang Janelle. Wala naman Janelle Bal sa ano sa Zoom. So, hello, good evening, Brother Suiso. Mayang gabi po, Brad. Narinig mo, Padre? Oh, Yes, narinig Brad. ko. Sige, Narinig go ko, ahead, bro. bro. Go ahead, bro. So, Ah, kilala ka muna, dili na ba kapatid. Brad. Ang akong dili na ba Tagalog akong kuan ba Bisaya kaya okay ra? Mas mabuti magtagalog ka, kapatid. Kahit nahirapan sa kalisod. Mahirapan sa kalisod. Si Brother John lang mag-translate sa Sige, sige, Okay. sige, sige. kaya Ako lang, mo. balik, ako lang mag-translate. Ako lang mag-translate. Sige, go ahead. Okay. Ah, Ano pangalan mo, bro? okay lang. Kahit anong itatanong ko. Yes, Yes, bro. Yes, bro. bro. Mervin Suiso, Padre. Mervin Suiso. Mervin Suiso. Okay, ang tanong ko yan sa Mateo sa 16:18. Mateo 16:18. Anong tanong mo dyan, bro? Yung claim ng Roman Catholic, kayo ang iglesia diyan, di ba? Tama. Yes, bro. Mm. Inaamin niya ng inaamin niya ng The Ministry Magazine. So ang tanong ko sa first century, pero Bisaya na. Sige, go ahead, bro. Sige, bro. Go ahead, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Okay. Akong pangutana kay kana manggod nga kanang kuan, kanang iglesia diya gisgutan nga dili mapukan bisan sa kanang gitawag nga hadis. Now, diya sa Revelation, gisgutan nga iglesia diya nga kini nga iglesia is wala nga lipod nga Roman Catholic ba or Seventh Adventist, Baptist ba, Iglesia ni Cristo nga mga gigamit sa mga building ba. So akong pangutana diya, ang gikuha naman diya gisgutan sa Revelation nga kini nga iglesia is nagtuman sa sugo og pagtuo kang Kristo. So akong pangutana kung ang Roman Catholic nag-claim nga pro church diha sa Mateo 16:18 ngano man nga ang may tungod sa balaod murag lahi naman ang balaod sa Ginoo kaysa diha sa Roman Catholic. Nay balaod ang Roman Catholic pero kanang kung magkwanta kanang by number ta kanang by kuman sa balaod lahi na sa kuan ba sa Roman Catholic. Unsa may explanation na sa Roman Catholic? Okay, Father Darwin. So, ang tanong niya, kung ang Katoliko ba daw yung nasa Matthew 16:18, doon namang Remnant Church naman sa Revelation naman, tumutupad ng utos. Bakit daw yung ating Ten Commandments ay iba daw sa Ten Commandments na nasa Biblia? Sa Ten Commandments. Unang-una yung katanungan niya patungkol sa Mateo 16:18 na tayo ba yon? Tayo yon dahil si Kristo yung nagtatag sa atin. Historically speaking, ang simbahang Katoliko ay tatag ni Kristo. Okay, dahil kung lalagyan niya ng pangalan Roman Catholic yung kanyang simbahan, yung simbahan mo ay magdadala din sa pangalan na Roman Catholic. So, sa Matthew 16:18, makikita natin the three characteristics of the true church. The first one, it should be founded by Christ. The second one, it must be indestructible. Hindi po mawawala. Simula ng pagtatag ni Kristo sa iglesia, sa simbahan, ay manatili hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pangatlo na characteristics ay si Pedro yung unang leader, hindi si Ellen G. White. So, sa tatlong characteristics, sino ba yung mapapasa nito? Example, Iglesia ni Cristo. Ang nagtayo nila ay si Felix Manalo. Kailan? 1914.
So, hindi po makatrace sa first century. Seventh-day Adventist Church. Tatag lang ni Ellen G. White. Sa founder lang, no? Hindi napapasa. Di ba? So, magbabasa tayo ng Biblia, let us use logic also. Dahil kung gusto mo litra po litra, hindi naman lahat litra po litra. No? Anong talata yun, Brother Jando? Hindi tayo magbabase sa litra po litra. Dahil yung litra po litra ay makapatay yun. Anong talata yun, Brother Jando? Brother John, isang talata nga, Brother John rin na ano, ang letra ay nakakapatay. Na hindi sumasagot sa Brother John rin, mukhang nakatulog sa Brother John rin. So, try ko lang hanapin kasi mahirap mag-type ngayon dahil yung speaker ko nakatapat sa camera para marinig niya yung boses ni Brother Darwin. Kaya mahirap mag-type. So, dito, Brother Jando, patuloy lang ako na ito po. Ito lang, tatlong characteristics. Sino bang simbahan, historically speaking, na makapasa nito? Hindi personal opinion, Hindi personal na prinsipyo. Punta tayo sa historical truth and scientific data. Wala pong iba. Kahit si Google, kahit si ChatGPT, magsasabi, the founder of the Catholic Church is Jesus Christ. Example, mag-search tayo, Brother Jando. Seventh-day Adventist. Sino yung nagtayo? Seventh-day Adventist. Si Adventist Ellen ba G. ito? Si Oh, kapatid? Seventh-day Adventist. Example Seventh-day Adventist Church. I-search lang natin Hmm. Who founded Seventh-day Adventist Bro Church? Jando, yung titik na sinasabi mo ba yung sa 2 Corinto 3:6? Ikalawang No, Korinto 3-6 yun. 3:6. 3:6. 3-6. So, No, ang yan founder po, bro. niyan, Yan ang po yung... founder niyan si Ellen G. White, James White, Hindi pa si Jo- Ellen, hindi pa si Ellen G. White, bro. Si William Miller pa. ay Ang hindi dami, Seventh-day no? Adventist yun, Padre. Si William Miller? Hindi yun Seventh-day Adventist. Actually, ano yun? Advent movement yun. Sunday Keeper yung Advent ano kay movement. William Miller eh. Hindi yan Seventh-day Pero Adventist. si Ellen G. White, bro, Siya ang... talaga yung nagtatag, si Ellen G. White, si James White, Hiram Edson, Joshua Himes, Joseph Joseph Bates, Bates. saka si J.N. Andrews. Hindi kasali si Cristo, di ba? So ito Hindi po, kasali. historically speaking po ito hindi po tayo gumagawa ng kwento against the Seventh-day Adventist. Historical data po ito, kapatid. Na dito, si Cristo, Catholic Church. Hindi tayo Catholic Church, No. Sino yung founder sa Catholic Church? Founded by Jesus Christ, no? Catholic Church, founded by Jesus Christ, not by later human leader. At yung talata, bro, Matthew 16:18-19. Nandito po ito sa ChatGPT, no? So, ito po hindi po ito gawa-gawa. So, ang Matthew 16:18, ang makapasa niyan ay hindi Iglesia ni Cristo. Pasensya na po. Hindi din born again. Pasensya na po. Hindi din Seventh-day Adventist, no? Pasensya na po. Truth hurts but it doesn't harm. Hindi din yung saksi ni Jehovah. Kita ninyo, mga kapatid, mga kapatid ko na Katoliko. Sila po ay very enthusiastic, full of zeal sa pagsiwalat ng katotohanan. Kahit hindi sila tunay na tatag ni Kristo, di ba po? Dapat tayong Katoliko, dubling-dubli yung sa atin. The fullness of truth is in the Catholic Church. Paano yung mga kapatid natin, Father, na saksi ni Jehovah? They have also truth, but element of truths. Not the fullness of truth. Kung sila po ay element of truth lang, ay puno na sila ng enthusiasm, puno sila ng zeal, dapat tayo, mga Katoliko, doble yung natin. Doble yung ating inspiration, ang ating enthusiasm.
no? Sa pagsiwalat sa katotohanan, hindi po sa pagpangaway, no? Hindi po sa padami ng ating kalaban, kundi marami ang maliwanagan sa katotohanan, Brother Jando. So sa tanong naman niya na binago yung mga batas, hindi naman binago. Hindi totoo yun. No? Haka-haka lang yun. No? Hindi totoo na binago natin yung Ten Commandments. Hindi po. Wala pong kapangyarihan ng simbahan na baguhin yung Ten Commandments. No? Ang simbahan, nag-preserve yan sa divinely revealed truth. No? Galing sa Diyos Ama, galing sa Diyos Anak, galing sa Diyos na Espiritu, Brother Jando. Okay, next question, Brother Marvin. Yung pangalawa kong tanong, focus din doon sa first century, yung tinatawag nga God-fearers diyan sa New Testament, yung sa history, kung mag-research ka doon sa Roma, kung ano mga religion, wala nakalagay nga may religion nga Roman Catholic, kundi mag-focus lang ako sa itong tinatawag nga Judaism. So yung tinatawag nga God-fearers dito sa New Testament, ito sila yung na-converter doon sa isip nga Kristohanon. Ang kanilang ugali is customary is yung customary ni Jesus. Hindi kumain ng yung hindi kumain ng yung binabawal doon sa Levitico. Tapos wala sila yung seremonyas nga, yung tuli, yung mga seremonyas about sa law, wala sila, pero yung moral law, yung tungkol sa law ng mga hayop, yun sinusunod nila. Pero sa first century ito nga naganap. So ang tanong ko, kung ang Roman Catholic totoo sa Mateo 16:18, ba't itong mga tao na ito tinatawag nga God-fearer sa New Testament, iba ang contradiction ang paniniwala o sistema ng Roman Catholic ngayon kaysa kanila? Okay, Father Darwin. So, unang-una, hindi po contradiction dahil wala po na contradict yung aral ni Kristo. Dahil sa Mark chapter 7, dahil sa pagkain, pupunta naman tayo sa pagkain nito, no? Sabi ko kanina, di ba? Mark chapter 7, basta Seventh-day Adventist, pagkain yung expert nila eh. And then after pagkain, igpapahulay na naman, no? So, Mark chapter 7, 18 to 19, Brother John, basahin natin. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, dito bro yung pumasok sa ating bibig ay hindi makarumi sa atin. No? Sa salitang ito ay nilinis niya ang lahat ng pagkain. So, pwede na tayo kakain kahit ano. No? Basta hindi lang Lason. makalason. No? So, lahat ng pagkain ay nilinis niya. Di ba po? So, pero ako lang nagtaka, kapatid, no? Sa mga Seventh-day Adventist, puro lang pagkain, puro lang ipapahulay. Na wala na ba kayong ibang doktrina maliban diyan? Di ba? Parang dalawa lang yung major doctrine ninyo. Pagkain, at sinaway na po kayo ni Kristo. No? Mark chapter, si Kristo na po ang nagsasalita nito hindi po ang first Christians. Yan na po ang nagsasalita.
Ang makadumi ng tao yung lumabas sa ating bibig. Yung curses, yung pag-iinsulto, pagsasakit ng bawat isa sa atin, no? Yan po ang makadumi sa tao. Hindi po yung papasok sa bibig mo. Kung kakain ka, Brother Jando, papasok lang yung pagkain natin, yung baboy. Sample, kakain tayo. Saan papasok yung ano sa ating bibig? At anong sabi ni Kristo? Dahil Kristiyano naman kayo, di ba? Sana nakinig kayo sa sinabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, hindi makarumi yung papasok sa ating bibig. Ang makarumi sa tao, yung lalabas sa kanyang bibig, yung pagmumura, yung pagtutunglo. Tunglo, anong Tagalog sa tunglo, bro? Sumpa. Sumpa, pagsusumpa sa ating kapwa. So, yun po yung sagot natin, bro. Wala pong contradiction sa salita ni Kristo. At ito po, itong sinabi ni Kristo is contradiction po ito sa doktrina ninyo. Dahil kapag kakain ka ng baboy, marurumihan ka na. At ipatuloy natin, Brother Jando, hanggang sa 19 to 20, Brother Jando. Dahil 20. inuulit ni Kristo ito. The same, bro. Mark. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. 24, bro. At nagtindig siya doon, wala na, yan lang. So yan po. Malinaw na malinaw yan. At yung prinsipyo ninyo, yung doktrina nyo, kapatid, ay hindi po naaayon sa talatang ito. So, so hindi po kami ang hindi sumang-ayon ni Kristo. Kami po ang nag-promote. Kaya kumakain na kami ng baboy. Kumakain na kami ng dinuguan ng sarap. Lalo na yung ditson, Brother Jando. Brother Jando? Okay, Brother Mervin, meron ka pang tanong? Okay. Yung punto ko kasi, yung God-fearers, mga hintel yon sa New Testament, sila sa sumala according sa history, kini sila sa Roma nga gi-adapt nila ang yung customary ni Jesus nga nagbabantay ng moral law at yung law ng hayop. Yon ang punto ko. But kasi para sa akin, contradiction sila sa system ng Roman Catholic kasi dapat itong mga hintel nga tinatawag na God-fearers, dapat sila, yung ugali nila katulad ng Roman Catholic. Pero ayon sa history, itong history kung mag-research ka, yung inadapt nila ang sistema nung Ano, bro? God-fearer? moral God-fearer daw. at yung Ano? God-fearer daw. Ang God-fearer daw, Brother Darwin, ayon sa kanya, sumusunod sa 10 utos, mga Sabbath keeper sila, at hindi kumakain ng anumang karumal-dumal. Yun ang sasabi niyang God-fearer. Saan ba yan na history, bro? Anong Saan libro daw na yan? history, bro? Anong historical book? New Testament, dito sa Acts 13, may kwan yan, may Acts nakalagay 13. na mga kwan, yung mga Acts God-fearer, Acts si 13. Lydia, si yung kapitan ng Roma. Bro, Sa New Testament. saan sa Acts yung bro? Saan sa Acts yung sinabi mo na na ang mga God-fearer ay hindi kumakain ng karne ng baboy? Kasi Brad, nagre-research ako Brad sa history kung ano ang ugali ng mga God-fearers. Sila pala yung ang sa first century,
ang religion doon, maraming religion pero walang Roman Catholic. Pero ang tinatawag yung God-sparers, yung yung mahadlokon sa Dios, giadapt nila ang kanang pagtulunan sa mga Hudyo ba. So sumala sa history. Mao mo na nga naligal sila dito pero align sila sa kining Judaismo o Judaism ba. Align sila sa first century. Bro, ang tanong ni Padre bro, saan mo daw nabasa sa New Testament na na ang God-fearer hindi kumakain ng karne ng baboy? Sumala according sa history, brother. Sa history lang Padre, wala sa Biblia. May talata kang sinabi. Acts of the Apostles. Acts Susundan 13. namin. Susundan Wait namin. lang, hanapin ko yung Sabi niya Acts 13 daw. Ano man kinasabing pagkain sa Acts 13? yung according Susundan namin yung history talata ko, mo. sinasabi kasi Brad, Saan yun bro? Yung bro, sinabi mo bro na na okay, hanapin ko okay, hanapin ko. kasi pagkakaalam ko kasi yung mga God-fearer sa unang Korinto 10:25, sinabihan ni Pablo na maaari kayong kumain ng anumang karning binibenta sa palengke. At inaamin naman ng mga SDA yung mga karne tutukoy dyan is mga karne na iniali sa Diyos-Diyusan. Nakita mo na, bro? Last question na Wait ito, lang. bro. Jando. Last question lang ito. Narito na. Okay na, nakita ko na. Dito sa Acts 13, verse 42 to 43. Babasahin ko. Basahin mo lang. 42 to 43. Tingnan din kung may pagkain ba dito. May sabing pagkain dito. Sabi dito, 42 to 43. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng Sabat. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong hintil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Wala naman dito bro Dito, bro. Yung nakabig bro, yung Judeo nga nakabig ngadto sa tinuhan. Oh, yes, Hindi. yes. Ang sabi dito bro, mga hintil na nahikayat sa Judaism. Nakalbo Yes, sa Brad. Judaism. Yes, Brad. Yan ang punto ko, Brad. Bro, dito, bro. Mervin, basahin ko ha. Many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas. So, sumunod sila ni Paul at ni Barnabas, di ba? Ito yung nakasulat dito. So, kung totoo na sumusunod sila kay Pablo, anong sabi ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 25, Brother Jando? Basahin Unang natin. Korinto 10:25, itong sinasabi. Bilang sa mga hintil ito. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. So, malinaw na malinaw ha. Ulitin ko ha. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. Sa Korinto po ito, sa mga hintil po ito. At huwag nang magtanong upang hindi mabagabag ang inyong budhi. So, huwag ka nang magtanong. At ito yung sabi mo sa Acts, the Apostle chapter 13, the devout Judaism na converted, they followed Paul. At ito, isa yun sa sinabi ni Paul. At patuloy. Ito po, Brother Jando, basahin natin. Roman chapter 14 verse 14. 14:14, ang sabi ganito, dahil sa aking pagkikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga yun sa kanya. So, kita ninyo?
So, kung totoo na sumusunod sila ni San Pablo, susundin nila ito. And then sa Romans 14 verse 17, Brother Jando. Maganda sa ang salita ng Diyos, oh. Dahil Sige. nagipag-isa na ako sa Panginoong Hesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. No, tingnan mo. Kung totoo na i-connect natin yan sa Acts of the Apostle chapter 13, yung sinabi mo, 13, ano yun, Brother Jando? 13:24. 13:24, that the devout Judaism 43. 13:43 to who are 44. converted, they followed Paul. They followed Paul. Dapat sundin nila ito. Sinusunod din nila ito. Di ba? Sa Roman chapter 14 verse 17, Brother Jando, babasahin natin. Roman chapter 14 verse 17. 14:17, ang sabi ganito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. No, klaro-klaro na. So sana po malinawan yung mga kapatid natin, di ba? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Ang linaw niyan, Brother Jando, di ba po? Meron pa And then, meron pa oo. rin, Hebreo 13:9. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. No, kita mo kapatid, no? Malino, no? Huwag kayong, ulitin ko, Brother Jando, ha? Patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Yan po yung ma-qualify ka dito, kapatid, no? Sumusunod ka sa mga sari-sari kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban. Paano ba natin mapanatag yung kalooban natin? Sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos. Ano ba yung utos ninyo sa pagkain, bro? Walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Kita-kita mo, kapatid. Di ba? At dito, Brother Jando, kapag i-bless na natin, Brother Jando, maging ano na yan. 1 Timothy chapter 4 verses 4 to 5, Brother Jando. Okay, unang Timoteo 4:4 hanggang 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. I-atras mo, Brother Jando. Sa 4. Basahin ko muna, Brother Jando. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Yung baboy, Brother Jando, sino ba yung naglikha niyan? Ang Diyos. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpasalamat. Ano may litson, Brother Jando? Salamat. Sa 5, Brother Jando. Sapagkat ang mga ito'y nalilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, kung magdasal tayo, Brother Jando, nalilinis na yan. Di ba? At basahin natin ang unang Korinto 8:8, Brother Jando. Unang Korinto 8:8 ang sabi, ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. So, nakita nyo? Walang kinalaman ang katayuan natin sa harap ng Diyos. Yung pagkain, walang, wala yun. Hindi kasali sa judgment yun. Sa 9, Brother Jando. 9,
ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. So yung mga laging nag-rely sa pagkain, Brother John, no? Mahihina sa kanyang paniniwala. No? So sana mga kapatid na lalakas na yung pananampalataya natin, ha? Matapos itong diskusyon natin. Brother Jando, wala na tayong oras, Brother Jando, at pagsagawa tayo ng blessing, Brother Jando. Salamat, Okay, Brother. Brother Mervin, next time ulit. Okay. Daghan po na. Follow-up question. Kami tungkol na Pero lang. wala na tayong oras, bro. Meron pa, meron, Okay. meron pa Thank you, namang, thank you. bro. Meron pa Walang namang problema. live bukas. Okay. Thank you sa time, privilege. Okay, thank you sa God bless, iyo, bro. Brother Taga saan si Mervin. Brother Mervin? Taga saan ka, Bro Mervin? Bukid nun. Bukidnon, Brother Bukid Mervin. nun. Sana may video na sa sunod, Brother Mervin. Sige. Yan. Sige. Brother Win. Sige, thank you.